Hi, good morning. Good morning po. Um, ikaw nga si Miss Shaira May Pinida, tama? Opo. Okay. So, what do you want me to call you? What do you prefer? You want me to call you Shaira May, Shai, or what? You choose. Shy na lang po. Okay, Shai. So, Shai, I am Maureen, and I'll be your counselor for today. So, this session is, let's call this a collaborative partnership. So, I am not here to dictate you or to tell you what you need to do about your life. I'm here to guide you for you to figure out what do you want to do with your life, okay? So, kinakabahan ka ba? Opo. Huwag kang kabahan. So, this space is a safe space for you, okay? So, pwede ko bang malaman, kamusta naman pagpunta mo dito? Okay naman po. Okay, okay na as in okay, or okay na okay lang? Okay lang po kasi walang choice. Okay, naiintindihan ko. Pwede ko bang malaman, what brings you here? Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung bakit dito ko po na unang maisip pumunta. Pero meron po kasi akong mabigat na dinadala po ngayon. Malapit na po kasi yung thesis defense namin. Yung thesis defense po na yun, napakahalaga po nun kasi isa din po siya sa requirement namin para makapag-OJT po. At ngayong malapit na po siya, parang nandun po yung pressure na what if hindi ko po kaya na ma-present po yun ng ayos yung thesis namin, what if magkamali po ako. At sobrang pressure at bigat po yun ang nadadala po sa akin ng thesis defense po na yun. Okay, I see. So, before we dig or we go sa iyong concern today, is gusto ko munang malaman mo na this space is a safe space for you, and ang lahat na mapag-uusapan natin sa session na ito will be confidential. Ang tanging makakaalam lang ito ay ikaw at ako. At, pero meron tayo palang exception. Except na lang kung maaari itong mag-cause ng harm sa'yo or sa ibang tao. Is that clear with you? Okay. So, let's start. So, ang concern mo today is thesis defense, tama? And kinakabahan ka kasi baka hindi maging successful ang thesis, tama? So, let's start. So, para mas maintindihan ko kung saan nga ba nanggagaling yung kaba mo na baka mag-fail or hindi maging successful yung thesis defense, no? Pwede ko bang malaman ang background mo or any family background just para lang mas maintindihan kita ng maayos. So, ilan kayo magkakapatid? Dalawa po. Dalawa. So, sa dalawang yun, ikaw ay Panganay po. panganay ka. So, bilang panganay, pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nararamdaman mo, anong mga expectations na meron or binibigay sa'yo, if that's okay with you? Siyempre po, bilang panganay, nandun po talaga yung pressure na dapat maging role model ka sa kapatid mo, dapat ikaw yung maging inspiration niya, dapat ikaw ang magturo ng mga ganito sa kanya. At bilang panganay po, nandun din po yung pressure na dapat maging successful po talaga agad ako. Kasi siyempre, as a panganay, dapat nandun din po sa akin yung dapat mag-give back po agad ako sa mga magulang ko. At sobrang pressure po ang binibigay po nun sa akin. So, naiintindihan ko na hindi lang ito basta pag-fail or hindi na may ayos ang thesis defense. Ito ay pwede makaugat sa mga expectations na meron sa'yo bilang panganay at sa pressure na meron ka. So, parang ang gusto mo is kapag defense ng maayos, parang gusto mo ma-perfect ang defense, parang like that, or maging successful lang talaga siya kasi kapag hindi, parang failed ka as a person. Tama? Okay. So, malaki talaga ang factor ng interpretation mo sa position mo sa family nyo. So with that is, naiintindihan ko naman. Pero para mas lalo pa natin maintindihan kung saan ka pa mas nagagaling, pwede ka bang magkwento sa akin ng any memory lang na meron ka during your early years? Sige po, okay lang naman po sa akin. Nung bata po kasi ako, sobrang confident po naman po nung una. Parang okay lang po sa akin, ganito ganyan, nakakasagot naman po ako sa school, nagkakaroon din po ako ng mga awards. Pero may time po na sumagot po ako sa klase po namin. And parang mali po yung naging sagot ko. Tapos nakatayo po ako nun sa klase. Tapos after po nun ay tinawanan po ako ng mga kaklase ko. So parang doon po nagsimula yun na, bawal po pala ako magkamali kasi ang tingin po sa akin ng ibang tao parang ang bobo-bobo ko, parang konting pagkakamali ko lang po. Lahat po nung, parang ang nangyari po kasi parang lahat po ng pinaghirapan ko, yung parang lahat po ng efforts at awards ko na natanggap ko nung bata ko, parang nawala lang po sa isang pagkakamali lang po yung nasa klase ko. So parang mula po nung pinagtawanan po nila ako, nung parang na-invalidate po yung nararamdaman ko na, parang naisip ko pa sarili ko na ang bobo-bobo ko po, ganun. I see. So, nung tinawanan ka nila, nung nagkamali ka sa sagot sa klase, ano yung pinakang naramdaman mo nung time na yun? Parang pakaramdam ko po, failure na po ako nun. Parang feel ko po, ang bobo ko po nun na sa simpleng tanong lang po, hindi pa po ako nakasagot ng ayos. So, sa sinabi mo na yan, pwede natin siyang i-connect sa nararamdaman mo ngayon sa upcoming thesis defense mo. Kasi yung early years mo, yung mga early na naranasan mo sa buhay mo, parang kasing connected siya sa nararamdaman mo ngayon sa upcoming thesis defense mo. Na parang ayaw mo nang maulit-ulit yung nangyari noon. Kasi kapag nangyari siya ulit ngayon, parang babalik lang yung alaala na failure nga talaga ako. Parang mas mapapatibay yun, tama? So,
na iintindihan natin, dapat maintindihan natin na nakakonekta siya doon. Dapat maunawaan natin na yung nangyari noon sa iyo sa past, yung pagkakapahiya mo, or yung pag-iisip mo na parang with that is failure ka na, dapat maunawaan mo na hindi nun i-define ang pagkatao mo ngayon. Na dapat with your position ngayon, ilang taon ka na? 22 po. So, 22 years old, this is not to invalidate your feelings. This is to remind you na yung bata na yun noon, hindi na ikaw yun. Kasi iba ka na ngayon eh. So, kung malalampasan mo yun, kung iibahin natin yung structure ng pag-iisip natin, kasi nakadepende lang yun sa interpretation mo. Sa tingin mo, ano bang parang mas okay na iisipin natin na itong early years ko na to, ako na to, hanggang paglaki ko dito, or no? Sa tingin ko po, mas okay na isipin ko po na nangyari na po yun noon at nalagpasan ko po siya. At sa tingin ko naman po, yung mangyayari pa lang po ngayon, pwede pa po akong makagawa ng ibang ways na sa tingin ko po ay makakatulong para malampasan ko din po ulit to. Okay, so that's the spirit. So dapat maunawaan mo na it depends on your interpretation of what will happen next. Kasi diba, hindi lang tayo basta nakapunta dito, although itong part na to ng buhay natin is, syempre, connected siya talaga, pero it's within your, interpretation of what had happened. Okay? So, if it's okay with you, can we do an exercise? Sige po. Okay lang sa'yo? Okay. Kinakabahan ka pa rin? Medyo po. Huwag ka nang kabahan. So, okay lang ba sa'yo na i-close mo yung eyes mo? So, i-close mo yung eyes mo. Isipin mo na sa harap ka ng panel. Tapos, nandiyan na, binabato na nila yung mga questions sa'yo. Tapos, kinakabahan ka. Sa tingin mo, sasagot mo ba ng ayos yung mga tanong? Hindi po. Sa tingin mo, ano yung possible na mangyari? Kapag po ganito po yung state ko, tapos nagtatanong po sila ng question, hindi ko po masasagot ng ayos yung mga question, tapos tingin ko po, mauutal po ako or magkakamali po ako sa mga sinasabi ko kasi pinangungunahan po ako ng kaba. Okay. So, next naman, another scenario tayo. So, in this scenario, same lang na harap mo yung panels, tapos may binabato na sila sa yung question. Pero confident ka. Kasi alam mo na nag-aral ka, alam mo yung papers nyo, alam mo na nag-sacrifice ka ng mga late nights, at sigurado ka na kahit anong questions ang ibato sa'yo is masasagot mo siya kasi nag-aral ka eh. So, sa tingin mo, sa point na yan, ano yung magiging result ng thesis defense nyo? Kapag po ganun po yung scenario at ganun po yung iniisip ko, masaya po siya at magaan po sa pakiramdam kasi alam ko po na masasagot ko po ng ayos yung mga tanong na kahit ano pa pong iba to nila is alam ko po sa sarili ko na kaya ko po siyang sagutin. Okay, so open your eyes. Okay, so nakita mo meron tayong two scenarios. And with that, pinaparating lang sa'yo na kapag yung isang pinili mo, yung una, hinahayaan mo na controlling ka ng emotions mo. And kapag kinontrol ka ng emotion mo, wala, talo ka. Kasi napangunahan ka ng emotion mo eh. Parang imbes na defense nyo or madepensahan nyo ng ayos yung thesis nyo, hindi. Kasi ano muna sa'yo is emotions. While on the other side, kapag alam mo sa sarili mo na, ay, kaya ko to. Kasi yung emotion na meron ka, kontrolado mo yan. Kasi kapag nakontrol mo yung emotion na meron ka, buong pagkatao mo, makakontrol mo. So, ngayon, parang nare-realize mo ba na mas nagiging confident ka na, parang mas alam mo na yung hakbang na gagawin mo sa thesis defense nyo? Yes po. Okay. So, para magtuloy-tuloy yung realization, sa pagiging confident mo, kasi nasisimulan na natin eh, laro tayo or mag-practice tayo ng acting as if. May idea ka ba tungkol sa acting as if? Wala po. Okay, so that's fine. So, sa acting as if, magta-try tayo na mag-a-act ka as if isa kang student na confident. Hindi kasi Shaira na nagkaroon ng failure before, na napahiya before, na feeling mo failure ka. Hindi ka yun. Hindi ka si Shaira na yun. Ikaw si Shaira ngayon na confident, na harap ka sa mga panel, na masasagot mo yung questions ng maayos. Okay? Mag-a-act ka as if isa kang confident na student, na hindi ka si Shaira na before na mahihain, like that. Parang alam mo kasi sa sarili mo na kaya mo naman siya. So now, can you describe to me, ano ba sa tingin mo yung isang posture ng isang student na magda-defense tapos confident siya? Siguro po para sa akin, yung confident na Shaira po is nakatayo po ng tuwid, nakaayos po yung posture ng body, tapos nakangiti po sa mga panel, at nakasmile po sa kanila na parang confident po talaga ako na kaya kong sagutin kung ano man po yung tinatanong nila. Yes, exactly. So, ganun siya.
hindi siya si Shaira na, alam mo yun, na pagkatayo sa harapan ng panel is nakatayo lang, hindi makatingin ng direksyon, hindi makangiti. So, sa acting as if, i-act natin na as in confident tayo na i-own natin ang floor, na alam natin kung saan patungo to, ano pupuntahan ng thesis na to, like that. So, ngayon, dahil nakikita ko naman na mukhang, okay ka na, so pwede mo bang share sa akin yung realization mo with our session? Na-realize ko naman po na kaya ko naman po talagang kontrolin yung emotions ko at dapat po hindi po ako magpadala sa mga negative na naiisip ko at magtiwala lang po ako sa sarili ko na kaya ko po at basta ibigay ko lang po yung best ko sa kung ano man po yung gagawin ko. Yes. Kasi if hindi ka aalis doon, paano ka mag-grow, di ba? So, you need to step out of your comfort zone and to face that fear. And para mas maging successful pa ang thesis defense nyo, pwede kang ensayo or mag-exercise ng pwedeng paghahanda para doon, like pwede kang humarap sa salamin habang nagde-defense ka or pinapractice ang mga possible questions, or pwede kang mag-practice sa harap ng kaibigan mo, or pwede kang, ano pa ba pwede natin gawin? Or pwede kang mag-aral ng paulit-ulit ng manuscript mo, or 20 to 30 minutes a day, like that. With those three, ano sa tingin mo yung kaya mong gawin at kaya natin mapag-usapan sa next session na magagawa mo? Tingin ko kaya ko po yung magawa po ng mga possible na question na itatanong mula sa paper namin at kaya ko din po yung mag-practice po sa harap ng salamin everyday po para po makatulong po siya. Okay. So, super thank you kasi syempre nag-open ka, naging honest ka sa lahat ng mga nararamdaman mo and concerns mo. And hope next time is mapag-usapan natin ito ng maayos at makita ko na meron ng progress or improvement sa mga nangyayari. So, thank you again, Ms. Shaira May. Thank you so much po.